Kaya purihin po natin ang Panginoon na napakabuti po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy tayong pinagpapala, binigyan ng buhay at iningatan ng Panginoon. Welcome po dito sa Daniel Prophecy Seminar at ngayon nasa chapter 6 na po tayo ng Aklat ng Daniel. At sa oras na ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan na Night with the Lion. Gabi kasama ang leon. At nais ko pong anyahan ang lahat na tayo po muna ay umuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami ay muling makapag-aral ng inyong mga salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala at tulungan niyo po kami na makaunawa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ang ating pag-aaral po ngayon, mga kaibigan, ay tungkol po sa aklat ng Daniel na ito ay nasa chapter 6 na po tayo. At ngayon po ang ating paksa ay Night with the Lion. Isang gabi kasama ang mga leon. So dito po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng close encounter with the king of the beast, sa hari ng mga leon. So sa Daniel chapter 6 na po tayo, verse 1, ay dito po makikita natin na si King Darius, siya ay pinuno ng unang gobyerno ng Media at saka Persia. Ano po ang mga pagbabago na ginawa ni Darius? Naging dahilan na ito ay nalagay sa panganib ang buhay ni Daniel. Basahin po natin ang Daniel chapter 6 verse 1 and 2. Minigaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa na naroon sa buong kaharian. Naduroon sa kaharian. At sa kanila'y 3 pangulo na si Daniel ay isa, upang ang mga satrapang ito ay mga bigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. So ano po ang ginawa ng hari na napalagay sa panganib o ang buhay ni Daniel? Ang sabi rito, ang hari po ay naglagay ng 120 satrapa, ibig sabihin ay mga provincial governor, na sa taas nito ay sa buong kaharian ay may 3 na mga gobernador. So yun po ang kanyang nilagay nung siya ay nabagong namuno. Sino naman ang isa sa mga gobernador o satrapa? Sinabi diyan sa Daniel 6 verse 2, si Daniel ay isa sa mga gobernador o mga satrapa. Bakit ang hari pinomote ng hari sa posisyon bilang gobernador? Why did the king consider promoting Daniel to the position of supreme governor? Bakit inilagay siya bilang pinakamataas na gobernador? Sa Daniel 6 verse 3, ang sabi po sa atin, na magkagayoy ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya, at inisip ng hari na inilagay siya sa buong kaharian. So bakit po siya inilagay ng hari? Sapagkat sinabi diyan ay excellent spirit. Meron siyang tinatawag na marilag na espiritu. Yan po ang dahilan bakit siya inilagay ng hari. So, mabilis na nagkaroon ng mga kalaban, lalo na sa politika at lalo na
yung appointment na ginawa. Ang mga kalaban ay hindi tumigil, kundi gusto nilang ibagsak ang kanilang mga karibal. Lalo na sa tinatawag na karapat-dapat na maging mailagay sa office. So yung fitness for the office, track record, mga allegation at corruption ay kanilang kinonsider. Ngayon, gaano naging matagumpay ang kalaban ni Daniel na siya ay ibagsak? Ang sabi po dito sa Daniel 6 verse 4, nang magkagayoy ang mga pangulo at ang mga satrapa na nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila makasumpong ng anumang mga kadahilanan, ni kakulangan man palibhasay tapat siya, walang anumang kamalian ni kakulangan masumpungan sa kanya. So napakaganda, no? Nung hinanapan nila ng mali si Daniel, ano po ang naging resulta? Wala po silang makitang anumang bagay na kadahilanan upang si Daniel ay mapasama, sapagkat si Daniel ay tapat. Yun lang po ang maganda, mga kaibigan. Pag tayo po ay tapat sa ating gawain, mga tungkulin, pag tayo ay hanapan ng mali, walang makikita sa atin, katulad nga ni Daniel. So, napakaganda. Ito ay nagbibigay po sa atin ng lesson or encouragement na kung tayo po ay mayroong mga katungkulan na ipinagkaloob ng Panginoon, magtapat tayo, gawin natin na mabuti, at kapag tayo hanapan ng mali, walang makikita po na kamalian. Katulad kay Daniel, hinahanapan siya ng mali, walang makita. So, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. So, nung sila po ay nag-usap-usap, hindi nila makita ang mali kay Daniel, maganda ang record niya. So, nakita nila na wala tayong, sa pag-uusap nila, na pansin nila, na evaluate nila na sabi nila, wala tayong makikitang anumang mali sa kanya, maliban lang sa kanyang Diyos. So, dito po sa Daniel chapter 6 to 9, ay ano po ang plano ng kanyang mga kalaban. Tingnan po natin kung ano ang kanilang ginawa dito, mga kaibigan. Daniel chapter 6 verse 6 to 9. Nang magkagayon nga ang mga pangulo at ang mga satrapang ito, ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. At lahat ng pangulo ng kaharian at ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni, ang mga gobernador ay nagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari, ihahagi sa yungib ng mga leon. Ngayon o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang wag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan sa pangalan ng Haring Dario. So, dahil wala po silang makitang pagkakamali kay Daniel, ano po ang kanilang ginawa, mga kaibigan? Una, nagkaroon sila ng plano ng hari ay gumawa ng batas. Ayan. Ang kanilang batas ay walang hihiling sa sino mang Diyos o tao maliban sa hari lang. At ang sabi dito ay bawal manalangin sa loob ng 50 days. Mali po yan kasi 30 days po. Ano pa? Sino man ang matagpuang
nagkasala na lumabag sa utos ng hari nito ay ah, ay bibitayin. Mali po. The law of the Medes and the Persians could be changed only if 10 more people signed a petition. Mali rin. The law of the Medes and Persians could not be changed even by the king. So yan po ang tama sapagkat ang utos po o batas at kautusan ng Media at saka ng Persia ay hindi pwedeng baguhin kahit ang hari hindi niya pwedeng baguhin. Pag sinabing utos, pag sinabing batas at naging batas na yan, bawal na pong baguhin. So kahit alam na ni Daniel siya ay balak patayin, kapag siya ay nagpray, ano ang ginawa ni Daniel? Daniel 6 verse 10. At nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, na siya ay pumasok sa kanyang bahay at kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya ay lumuhod ng kanyang mga tuhod na maikatlo isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng dati na kanyang ginagawa. So nung ipinagbawal po ang manalangin sa kaninumang Diyos o tao, lalong nanalangin si Daniel. Although alam niya na pag nahuli siya, siya ay papatayin. Yan po ang ginawa ni Daniel. Who waited outside? Sino ang naghintay sa labas ng pintuan ni Daniel o bintana para hulihin siya na lumabag sa bagong kautusan? Daniel 6:11. Nang magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito't nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. So nung makita nila na si Daniel, katulad ng kanyang kaugalian, siya ay nananalangin sa harapan ng Diyos, ay nahuli nila si Daniel. Sabi nila, tamang-tama ang batas na ating ginawa. Dahil si Daniel ay tapat sa kanyang Diyos at ating batas ay bawal manalangin sa kaninumang Diyos, siya ay madadala natin sa hari na mayroong pagkakasala na lalabag. Kaya ang sabi dito, this men assembled and found Daniel praying. Natagpuan na si Daniel ay nanalangin. So, Daniel chapter 6 verse 12 tsaka 13 ay sinabi diyan, ipinarating kaagad sa hari ang ulat na si Daniel ay totoo na kanilang nahuli. No? Notice, while most of the report was true, one part was totally false. What lie did it contain? So pansinin po natin dito sa Daniel chapter 6:12, bagaman karamihan sa binanggit nila rito sa hari ay tama, merong bahagi na hindi totoo. Ano po yung bahagi na hindi totoo? Daniel 6:12-13. Nang magkagay lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari tungkol sa pasya ng hari. Hindi ka baga naglagda ng pasya sa bawat tao na humingi sa kaninumang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ihahagi sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at taga-Persia na hindi nababago. Nang magkagayoy nagsisagot sila at nagsabi sa harap ng hari, ang Daniel na yaon na sa mga anak na mga bihag ng Huda hindi pinakundanganan o hari o ang pasyaman ng iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumalangin na maikatlo isang araw. So ibig sabihin binantayan nila maghapon, kaya nahuli nila na nagpipray ng 3 beses sa isang araw at kanilang isinumbong sa hari. So ano yung hindi totoo sa kanilang dalangin? Ang sabi diyan, ang Daniel na ito ay hindi ka pinagkundanganan
that Daniel had no regard for the King Darius. Yun po ang mali. Ibig sabihin, sinumbong nila na ang Daniel na ito ay hindi ka kinikilala o hindi ka ginagalang sapagkat ikaw ay gumawa ng batas. Di ba? Ang sabi nila, di ba mahal na hari, ikaw ay gumawa ng batas? Hindi naman totoo ang hari ang gumawa ng batas. Sila ang gumawa at pinalagdaan lang nila sa hari na hindi naman alam ng hari na yung batas na kanyang nilagdaan ay makakasama pala sa mabuting lingkod niya na si Daniel. Mga kapatid at mga kaibigan, alam niyo po sa huling panahon, ang mga presidente sa panahon natin ngayon ng mga bansa ay lalagda ng isang batas na hindi na alam, ito pala ay makakasira sa mga mabuting tao na nagtatapat sa Diyos. Na katulad ni Daniel, katulad po ng pagdumating ang hula na magkakaroon po ng Sunday law, na lahat ng tao ay sapilitang pangingilinin ng araw ng linggo at pag hindi ka nangilin, ikaw ay ipapapatay. Ganyan ang naging karanasan ni Daniel. Pero si Daniel ay nagtapat sa pagkakataong ito. Tayo lang po ay magtapat, tayo naman ay hindi pababayaan ng Panginoon, mga kaibigan. So, how we know whether the king cared about Daniel and whether he recognized Daniel's right to freely worship God? Paano po natin malalaman, mga kaibigan, na inaalaala ng hari si Daniel at nahalata niya na ang utos na ginawa ay hindi makakabuti kay Daniel sapagkat niya makakasira sa kanyang kalayaan ng pagpili. Sabi rito sa Daniel 6:14, nang marinig nga ng hari ang mga salitang ito na manglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya at kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. So ang ginawa po ng hari, nagsikap nung malaman niya na yung batas na ginawa ng mga gobernador o mga mataas na opisyal ng kanyang kaharian. Hindi po siyang gumawa nito. Nirecommend lang po ito at sa tingin naman niya ng una, hindi naman niya alam na si Daniel ay mapapasama. Kaya sa pumirma, nung pinirmahan niya, naging batas hari pero hindi ang hari ang nagutos. Kaya lang, hindi na po pwedeng baguhin sa batas ng Medo-Persia kahit na hari, kung ano man ang batas, hindi pwedeng baguhin ng kahit na hari. Kaya gumawa po siya ng paraan kung paano niyang iligtas si Daniel. Kaya lang wala po siyang magawa. Natrap na po si Daniel doon sa batas na ginawa na kumbaga sa huling panahon, yung ibang mga presidente hari, hindi nila alam. Gagawa sila ng mga batas na iipit sa karapatan o yung kalayaang sumamba ang tao iipitin po. Si Karing Darius, ginawa niya ang lahat para iligtas si Daniel. At ang sabi rito, but the supposed unchangeable Persian law finally forced the king to take action against him. So wala siyang magagawa dahil batas ito ng Persia, although laban sa kanyang kalooban, pero kinakailangan ito ay kanyang ipatupad. Kaya sabi rito, how was Daniel the lawbreaker to be punished? Paano po parurusahan si Daniel bilang isang manlalabag ng batas? Tanyo po, nagkaroon tuloy si Daniel ng paglabag, which is hindi naman po paglabag sa utos ng Diyos, hindi naman paglabag sa utos ng hari. Ito ay kagagawa ng mga kaaway. Parang sa atin po, ang talagang kaaway ay si Satan. Siya ang bubulong sa mga leader ng relihiyon, leader ng politika, para yung mga tapat sa Diyos ay maalisan ng karapatan, ng kalayaan, ng pagsamba sa tunay na Diyos. Katulad ng ginawa ni Daniel. Si Daniel po ay inalisan ng karapatan na manalangin o sumamba sa tunay na Diyos dahilan sa maling batas na ginawa sa kanyang panahon. So ano ang parusa kay Daniel? Ang parusa ay
ilagay sa kuweba ng leon. Siyempre alam po natin ang leon ay mabagsik. Sa dami ng leon na yan ay maaring hindi ka mabuhay. Sa ngayon makita natin sa mga YouTube, sa mga TV na sa Africa ay mayroong mga mabangis na hayop hanggang ngayon. So ibig sabihin sa panahon nila Daniel, mayroong mga mabangis ng hayop, inilagay sila sa isang kuweba at ginagamit yun para parusahan ang mga nagkasala sa kanilang panahon. What showed that Darius had some hope that God might save him? Ano ang nagpapakita na si Darius ay may pag-asang si Daniel ay maaring iligtas ng kanyang Diyos? Dito po sa Daniel 6:17 na magkagayoy, nag-utos ang hari at kanyang dinala si Daniel at inihagis siya sa yungib ng leon at ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi, siyang magliligtas sa iyo. So, alam ng hari ang tungkol kay Daniel kung paano siyang iningatan ng Diyos. Na ang kanyang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng hari ang nangyari sa kanyang kaibigan, Sadrak, Mesa, Katabiling na sila ay iniligtas ng Diyos. Kaya, nung wala nang magawa ang hari, ang sabi niya, Daniel, wala na akong magagawa, kailangang itapon ka sa kuweba ng leon, pero ang Diyos mo. So yung hari ay mayroong pag-asa na ang Diyos ni Daniel ay makapagligtas sa kanya. Yan ang kanyang Diyos. Kinikilala niya na makapangyarihan ng Diyos ni Daniel. Maaari makapagligtas. So, mayroong 3 precautions were taken to make sure Daniel could not escape from the lion's den. What are they? So may 3 bagay na ginawa ng mga kaaway para hindi makalabas si Daniel. Ano yung 3 bagay na yon? Daniel 6:17 ang sabi dyan. At isang bato ay dinala at inilagay sa bunganga ng yungib at tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak at ang singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay ay mabago tungkol kay Daniel. So, yung 3 bagay ang ginawa doon, mayroong bato na nilagay at pagkatapos yung tinatakan ng tatak ng hari, yung signet ng hari nandoon din para yung panatak, yung singsing na panatak ng mahal na tao. So, para hindi mabago. So, yung kalaban, sinicure na talagang hindi mabago at hindi makawala, si Daniel ay mapatay ng kanyang mga kaaway. So, titingnan natin dito mga kaibigan, si Daniel ay walang ginawang masama. Pinagbintangan siya ng mga kalaban. So, makita niyo po, kung ikaw ay masamang tao, marami ang galit sa iyo, may kalaban ka. Kung mabuting tao ka naman, may mga galit din sa iyo, yung mga masama. Ayaw nila na ikaw ay mabuti. Hahanapan ka nila ng mali katulad kay Daniel. So, wala naman siyang ginagawang masama, siya ay pinagbintangan at siya ay pinatapon sa kuweba ng leon upang siya ay mamatay. Parang katulad ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Hindi po siya nagkasala, pero siya ay pinagbintangan na ginawa niyang Diyos, pinantay niya ang sarili sa Diyos. Pinagbintangan din niya na siya, na sinira niya ang Sabat, na hindi naman niya sinisira, sila mismong sumira ng araw ng Sabat. So, ang nangyari, ang ating Panginoong Jesus ay walang kasalanan, hindi dapat namatay, siya ay namatay. Si Daniel ay wala ring pagkakamali, pero nainggit ang mga masasamang tao sa kanya, mga kasamahang mga opisyal ay ng kaharian nito ng Medo-Persia, kaya siya ay ipinatapon sa kuweba ng leon. At ang hari ay walang magawa. Pero ang maganda nito, yung hari naniniwala na ang Diyos ay makapagligtas. Ano po nangyari? Nailigtas po ba ng Diyos si Daniel? Was the king troubled over what he had done? Ayan. Na
Ang hari po ba ay nabagabag, na disturbo sa ginawa niya na kanyang ipapatay ang isang taong wala namang kasalanan, walang ginagawang pagkakamali. So sabi diyan sa Daniel chapter 6:18-19, nang magkagayo umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-ayuno at walang kahit panugtog na tugtugin na dinala sa harap niya. At ang kanyang pag-antok ay nawala. Na magkagayo bumangong maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng leon. So ano nangyari po sa hari? Ang sabi diyan, una, hindi makakain. Pangalawa, hindi siya interesadong makinig ng musika. Ibig sabihin, hindi siya makakonsentrate. Pangatlo, itong matindi, hindi siya makatulog. Sumunod ay nangyari sa kanya, prayed all night to the gods. Yan po ay hindi niya ginawa. So, ang chichikal lang dito, sabi, he left his palace early in the morning and went. Umagang-umaga, ay umalis siya. Nung magdamag, hindi siya nakatulog kung ano nangyari kay Daniel. At siya ay nagpunta doon sa kuweba ng leon. So, nung nagmadali ang hari at inalam niya ano kaya ang nangyari doon sa kuweba ng leon, magliliwanag, ano ang tanong na kanyang namutawi sa kanyang bibig pagdating niya doon, Daniel 6:20. At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod ng Diyos na buhay, ng buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos na iyong pinaglilingkuran palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon. So nung pumunta siya doon, nagsalita siya, sumigaw siya, tinanong niya, Daniel, niligtas ka ba ng iyong Diyos? Ano ang nangyari? What good news echoed from the den? Ano ang magandang balita nung narinig niya mula doon sa kuweba? Daniel chapter 6:21 at saka 22. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo sa kanya ng kanyang anghel at tinikom ang bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Napakaganda, mga kaibigan. Ito ay isa sa pinakamagandang kasaysayan na nasulat sa banal na kasulatan na tunay na nangyari, nagpapatunay na mayroong tunay na Diyos. At kung tayo ay magtatapat katulad ni Daniel, iingatan po tayo. Ano nangyari? Nung tinanong ng hari, Daniel, ang iyong Diyos ba ay nakapagligtas sa iyo? Biglang may sumagot, narinig ng hari. Nagsalita si Daniel, ang sabi, Mahal na hari, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel at tinakpan ang bibig ng leon. Kita niyo po yung leon, napakalaki ng bibig. At ang leon ay napakalaki. Maaring pag kinain ay napakadami ng leon doon, mamamatay. Pero nangyari, hindi namatay si Daniel. Bakit po si Daniel ay hindi kinain ng leon? Bakit nagpadala ang Diyos ng anghel? Sino ba naman si Daniel? Ang sabi sa atin dito ay sapagkat sa verse 22, palibhasa sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, O hari. Kita mo na, napakaganda. Dahil si Daniel ay tapat sa Diyos, tapat din siya sa kanyang katungkulan at kilala siya ng hari ng Medo-Persia ni Haring Darius na siya isang tapat, mabuting tao, pinagbubuti niya yung trabaho niya. Ang nangyari ay iniligtas siya ng Panginoon. At ang dahilan sapagkat siya ay
walang kasamaan laban sa Diyos, walang kasalanan din laban sa hari ng Medo-Persia. Mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo lang po ay magtapat sa Diyos, iingatan tayo ng Panginoon katulad ng pag-iingat na ginawa niya kay Daniel. Napakaganda. Ito po ay isang tunay na pangyari. Ito ay kasaysayan na isinulat upang ipakita sa ating panahon o sa kailanmang panahon na merong Diyos. Na kung tayo ay magtatapat sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Katulad ni Daniel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na siya ay nandyan. Kumbaga ang buhay ay give and take. Si Daniel nagtapat sa Diyos, ang Diyos naman, nung si Daniel ang nangailangan, hindi naman niya pinabayaan. Ganun lang po ang buhay, mga kapatid, give and take. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay ang kanyang kaisa-isang anak. Ang gagawin naman natin, tanggapin natin ang Panginoon, magtapat tayo sa Kanya dahil iniligtas niya tayo. What reason is given for Daniel being saved from his disqualifying death? Ayan. Daniel 6:22, ano ang dahilan kung bakit siya iniligtas? Sino nga po, nabanggit na natin kanina, dahil natagpuan na siya ay walang kasalanan. Innocent. No? Sabi, nasumpungan akong walang sala. Kaya, ang may kasalanan lang po kasi ang dapat mamatay. Kung may kasalanan si Daniel, dapat siya ay mamatay sa pamagitan ng pagkain ng mga leon sa kanya. Pero dahil wala siyang kasalanan, kaya siya iniligtas ng Panginoon. I have no wrong before you, ang sabi niya. Okay. Who had actually shut the lion's mouth? Sino talaga ang nagsara ng bibig ng leon? Ibig sabihin, siyempre ang leon, gutom na gutom, talagang kakainin si Daniel. Pero anong ginawa? Nagpadala ang Diyos. Ibig sabihin ng anghel, ibig sabihin ang Diyos talaga ang nagligtas kay Daniel. Mga kaibigan, na tayo po ay ililigtas din tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, basta tayo lang magtapat. How did the king bring justice upon those who plotted to destroy Daniel? Daniel 6:24. Ano ang hatol na ginawa ni Daniel o ng hari doon sa mga gumawa ng hindi maganda kay Daniel? Dito sa Daniel 6:24. At ang hari ay nag-utos sa kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel. At sila'y inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila at ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa at ang leon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang mga buto. Kita niyo, Bisaya pala itong leon. Pinagwaray-waray, no? Sa Leyte, sa Waray, bago sila dumating sa kinalooban ng yungib. Kita niyo po ang nangyari. Nung nakita ng Panginoon na iniligtas si Daniel at wala siyang kasalanan, yung may kasalanan, yung gumawa ng mali, nagbintang, sila ngayon ay pinadala pati mga asawa at mga anak. At ang ginawa sa kanila, ang kanilang buong family, itinapon sa kuweba ng leon, at ang mga leon ay nasarapan dahil mas marami. Una, kung si Daniel lang, di sila mabubusog. Pero nung mas marami ang inihagis, mas maraming nakain ng leon, yung mga masasamang tao na nagbintang kay Daniel, gumawa ng hindi maganda. So, isang lesson din po yan sa atin, mga kaibigan. Huwag po tayo magbibintang. Kasi pag nagbintang tayo, yun po ay kasalanan sa Diyos. Kaya, yung pagbibintang, kasalanan sa Diyos. Kaya, ang Diyos ang nagparusa sa kanila, ginamit ang Haring Darius para parusahan ang nagkasala. Huwag kang magbibintang. Kasalanan, kamatayan ang parusa sa kasalanan na kanilang ginawa. Kasi, yung ginawa nilang pagbibintang, kamatayan din. Kung hindi niligtas ng Diyos si Daniel, hindi patay si Daniel. Pero dahil si Daniel ay walang kasalanan, sila yung may kasalanan,
Kaya sila yung inilagay sa kuweba ng leon. Sila ang namatay, mga kaibigan. So yun ang lesson po. Huwag tayong magbibintang. Like Nebuchadnezzar, Darius was elated and discovered the power of Daniel's God. He wanted to tell the world what message did he send throughout the whole kingdom. So katulad po ni Nebuchadnezzar, si Daniel ay natuklasan niyang kapangyarihan ng Diyos ni Daniel. At gusto niyang sabihin sa buong mundo, siya ang hari sa buong mundo sa panong yan. So anong mensahe na kanyang ginawa sa buong kaharian? Daniel 6:26. Ako'y nagpasya na lahat ng mga sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot sa ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Sapagkat siya ay buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi magigiba at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang wakas. So ang nangyari dito ay kinilala ni Haring Darius na una, ang Diyos ni Daniel ay buhay na Diyos. Pangalawa, ang kanyang kaharian hindi masisira. Ang atlo, siya ay nagliligtas. Nakita ni Haring Darius na kapag ang mga tao ay tapat, sila ay kakawawain ng masama, ililigtas sila ng Diyos. Ganon din mga kapatid, mga kaibigan. Kahit na si Satan ang gagawa ng hindi maganda sa atin, ang totoo niyan, yung mga tao na yun nasa likod sa kanila ay si Satan. Kaya iniligtas ng Panginoon. Ang Panginoon ay higit na mas makapangyarihan pa kay Satan o sa kanino mang tao. Pinakita dito na ang Diyos ay makapangyarihan pa kay Darius at sa kanyang mga masasamang leader. Kung si Darius ay merong utos na hindi mababago, na pag siya ay pumirma, hindi mababago, pinirmahan niya, hindi mabago, hindi niya maligtas si Daniel, ang Diyos din ay merong kahatulan na yung mga masasamang tao na katulad ng kalaban ni Daniel na nagbintang, gumawa ng masama sa kanya, ay parusahan ng kamatayan. Ibig sabihin, ang sino man gumawa ng hindi maganda sa mga taong tapat sa Diyos, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila, mga kaibigan. At pag ang Diyos ang nagpaparusa, walang anghel, walang sino man ang makakapagligtas sa harapan ng Diyos. Pagka ang tao ang parusahan, ang Diyos pwedeng ligtas. Pero pag ang Diyos ang nagparusa, sino ang magliligtas sa kanila mula sa mga leon? Wala. Sa atin din, mga kaibigan, kung tayo gagawa ng masama, magsinungaling, pagbintangan natin mga taong wala namang ginawang masama na katulad ni Daniel, pag ang Diyos ang nagparusa sa atin, walang makakapagligtas dahil siya na nga po ang makapangyarihan sa lahat. Pero kapag ang nagparusa ay si Darius, makapangyarihan siyang Diyos, makapangyarihan siyang hari sa kanyang panahon, walang makakapagligtas sa kanyang kamay, kahit siya mismo hindi niya maililigtas, si Daniel, pero merong Diyos. Yun po ang pinakamaganda dyan. At ang Diyos na ito ay gumagawa ng mga himala, wonders ng mga kahanga-hangang mga bagay dito sa lupa at sa langit. Kaya, sinabi sa atin na ang gabing yon na kasama ni Daniel ang leon, si Daniel ba ay nanginig? Marahil si Daniel ay natakot pero hindi natin alam. Daniel ay nagtiwala sa Diyos at nung makita ni Daniel siya ay niligtas ng Panginoon, si Daniel siyempre ay natuwa, mga kaibigan. So, kung tayo man ay humarap din ng mga pagsubok or conflict o salungat sa kalooban ng Diyos, if ever we face demands that conflict with God's will, kung tayo po ay umaharap din ng mga demands o mga kautusan na laban sa kalooban ng Diyos, would you like to have the kind of faith and courage that Daniel had? Nais mo ba na magkaroon ng pananampalatayang katulad ni Daniel?
So napakabuti ng Diyos, no? Inilagay ang kasaysayang nito, isinulat para sa atin. Tayo po ay makakita ng halimbawa ng liwanag na kung tayo magtatapat na katulad ni Daniel, siya ay faithful sa Panginoon, faithful sa kanyang trabaho, iningatan siya ng Panginoon. Sa huling panahon ay ganun din po ang mangyari. Ang mga magtatapat sa Diyos, ang mga lingkod ng Panginoon, ay pagbibintangan, gagawa ng hindi maganda, pero magtapat lang po tayo mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay hindi pabayaan ng Panginoon. So katulad nga po ng katanungan, nais po ba natin na maranasan ang pagliligtas ng Diyos kung tayo dumating sa mga ganitong pagsubok? Ang sabi, magtapat lang tayo. Yan po ang ating nais nating magtapat, nais nating maranasan ang pag-ingat ng Panginoon sa atin. Maaari po bang itaas ang inyong kamay at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa magandang balita ngayong gabi. Nalaman namin na mayroong Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal at Diyos na nag-iingat sa kasaysayan ni Daniel, bagaman ang kanyang buhay ay nalagay sa panganib. Iningatan niyo po siya, Panginoon, mula sa kuweba ng leon, mula sa kasinungalingan na ginawa ng kanyang mga kaaway sa kanya. Dinadalangin namin, Panginoon, at tulungan niyo rin kami na maging tapat na tulad ni Daniel upang dumating ang panahon na kami ay magkaroon ng pagsubok. Maranasan po namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat, ang mga anghel na inyong ipapadala upang kami ay ilayo sa kapahamakan. Salamat ng marami, dakilan Diyos, sa pagninig ninyo sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, maraming salamat po mga kaibigan, kapatid, sa inyong pagsubaybay sa ating Daniel Seminar. Huwag po kayong mawawala, naka-chapter 6 na po tayo. Sa sunod po na chapter 7, ay subaybayan niyo po ang patuloy na ating pag-aaral at pagpalain po tayong lahat ng